Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si Tambaluslos na ito matapos ngang ilaglag ni Bonjing Rimulya ang kanilang mga kabalbalan. Kasama na si Kuting ng Norte ay talagang nagulantang ang lahat dahil talagang iniisa-isa na nga ang mga pangalan sa sangkot sa kanilang mga kabalbalan at katiwalian. Dito nga natin makikita na mabibigyan na nga ng hustisya ang mga inosenteng nakulong na matay dahil nga kay Rimulya na ito. Dito nga natin makikita na talagang inamin niya na nga rin ang kanilang mga kapalpakan. Ngunit ayaw nga itong ipalabas sa biased mainstream media, ngunit naka-cover up pa rin ang mga otoridad dahil talagang pipilitin nila na talagang ilabas lahat ni Bonjing ang mga ebidensya laban kay Kuting at Tambaluslos. Ngayon nga ay uunahin itong si Tambaluslos na makulong nang sa ganun ay talagang may isa-isa na ang kanilang grupo dahil nga sa kanilang mga katiwalian at kabalbalan. Ngayon nga ay ang hustisya na ang magsisingil sa kanila dahil kumanta na mismo itong si Bonjing. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay ninyo ang ginawa ni Bonjing na ito? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan sa susunod na video. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa Mindiola, wala pa yung sa Cebu, wala pa sa buong Pilipinas, wala pa yung sa Netherlands. Ultimo sa Netherlands, ang dami. Ako talaga, in my opinion, baka galing sa recto diploma nito, or kung tunay man ang diploma nito, palagay ko dapat bumalik sa kolehiyo to. Ang layo. Ang layo po. Napaka-imposible. It's impossible. Para mong sinabi bukas, hindi na sisikat ang araw. Para mong sinabi bukas, ang presidente, ay hindi, bukas, hindi na ulit uulan ever sa Pilipinas. Ganun na sinasabi na itong ano na to. Paniniwalaan nyo ba ito? Ito rin yung babae na sinabi, yung humuling pulis, kay Tatay Digong hindi umiiyak, nagpupunas ng pawis. Alam mo, ito ha, it shows na ang pulis Torre, yung mga kakuntsaba ni Torre, pare-pareha silang sinungaling. Sino pa bossing neto? Di si BBM. Pare-pareha silang sinungaling. Unless i-correct ito ni BBM. Pag hindi ito kinorek ni BBM, sinungaling din siya. Kung hindi ito kinorek ni Torre, sinungaling siya. Pero ako, para sa akin, pare-pareha silang sinungaling. Walang sasabi, same people. Na sinabi walang pumasok na armas sa KOJC. Yan si BBM. Itong si Torre, sinabi niya hindi sila naghukay doon. May ebidensya, naghukay sila doon sa loob ng KOJC. Ganyang kababoy ang tao na yan. Ganito na ba ang pulis natin? Sir, ako nagtatanong lang sa inyo. Ganito na ba kababaw ang pulis natin na napakasinungaling? Na wala na tayong aasahan sa kanila? May nakakahiya na to. Ay, nakakahiya to mga ito. No? Kaya, ano lang, tanong kita, Jean. Talaga bang nakapagtapos ka? Abogado pa ito. Saan ka ako ang taas ng respeto kasi mga nakakasalamuha akong abogado, tatalino, attorney Tor yun. Attorney Vic Rodriguez. Attorney Jimmy Bondok. Ang tatalino. Attorney Acosta. Pambira. Ito abogado. Yan ang sinasabi. Bobo to. Bobo. Palagay ko dat bumalik to sa kolehiyo. Next topic po. Ito. Binanatan. Bias media, pinangalanan na ni BP Sara. Mga bobo kayo. Pakinggan natin. Bigyan natin ng komentaryo.
they have to prove that it's systematic and it's sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Ang pinag-uusapan dito, ang sinasabi kasi ng media, 30,000. Pahamak tong media eh. 30,000 sila ng 30,000 ng 30,000. Yun ang pinick up ng ICC. Isipin mo, ang ebidensya ay pinick up ng mga katulad ni Marcos, 30,000. Kakaano nila, hindi ko nga alam kung kasalanan ng media o si Marcos, pinipid ng media, yan ang ibalita nyo. But definitely, etong mga bias media na ito, sila yung nagsasabi ng 30,000 yung napatay ni PRRD. Pagdating sa iilan lang. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Oo, kasi ang dali naman sabihin, no, ito biktima, ito biktima, ito biktima, ito biktima. Ba't hindi nyo ilagay yung pangalan? Alam mo, pinapaikot-ikot tayo. Sabi, alam mo, sagot pa ng isang bobong abogado. Kung gusto nyo ng, paharapin nyo si BP Sara sa ICC. Hindi. Kayo ang nagdidemanda eh. Kayo nag-a-accuse ng merong pinatay si Tatay Digong ng 30,000. Bakit hindi nyo ngayon patunayan sa ICC? Kami paharapin nyo sa ICC. Ganun ang lumalabas. Ba't daw hindi harapin ni BP Sara ang ICC? Kagaguran din, no? Kagago na itong mga ito. Pinagbintangan nyo ang pamilya Duterte, tapos yung burden of proof nilagay nyo sa kanila. Excuse me po, anong klase kayong abogado? Abogado nga ba kayo? Kayo magpatunay. Pangalang wala kayong maibigay. So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have victims. 43 counts of murder. Ilan daw? 43 counts of murder. 43 lang. Meron pa pinag-uusapan, 181 pieces of evidence. Ang layo sa 3,000, no? Ganyan po kagago ang media. Kaya nga tatanungin ko kayo ulit. Diba? Tanong ko kayo, sino ba ang media ngayon, news media na maaasahan na hindi nagbabalita ng fake news? Ilagay nyo dyan. Sinong mainstream media lang ang may katotohanan? Even 50. So where is the system there of killing thousands? No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Ayun, bobo. Bobo. Ako I agree with you, BP Sara. Bobo talaga yung abogado nila. Tapos, ang isasalang pa si BP Sara. Ma'am, last na lang from my end. You have so much on your plate. Birthday ng Presidente, you are the Vice President, malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang strategiya ninyo to balance your family pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang pinaparapan ng President? And for yourself? Well, nung dumating si Hanilet, ay nakalibot na ako ng maayos. Nakuskus ko na yung mga dapat kuskusin, ma'am. Na-shave ko na yung aking legs. Nagulitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So, on that point, okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko. So, wala na tayong problema dyan. Pagdating naman sa mga anak ko, nandiyan yung aking husband, siya yung parent ngayon, solo parent. Matanong ko rin po kayo. Ano ang regalo niyo kay Tatay Digong sa birthday niya? Kung matatanong niyo ako ang regalo ko kay Tatay Digong sa birthday niya, vote straight PDP. Yung 10
yung Duterte na tumatakbong senador. Yan po ang regalo ko sa kanya. And hopefully, isipin nyo rin kung anong gusto nyong regalo kay. Kung talaga kayo supporter ni Tatay Digong, isipin nyo kung anong gusto nyong pwede nyong iregalo kay Tatay Digong. Kasi, ako I mean, this is my opinion. Alam ko, kasi bago siya hinuli, alam na niya na huhulihin siya. And yet, ang binanggit niya doon sa Hong Kong, iboto yung 10. Kaya siya nandoon dahil pinopromote niya yung 10 na kandidato. Tumaya siya doon. And siguro kung meron man siyang kahilingan in my opinion, isa po ito sa kahilingan niya. Iboto natin yung 10. Alam kong matutuwa siya doon kung yan ang regalo niya natin sa birthday niya. Yes, of course, gusto nating makauwi siya. Nandoon na po yun. Pero marami sa atin wala masyadong magagawa patungkol dyan. Diba? Kung hindi mag-attend tayo ng rally, isigaw natin yung hinaing natin sa gobyerno patungkol sa maling ginawa kay Tatay Digong. Pero yung talagang actively, directly, na meron tayong kakayanang magawa, yung talagang may immediate effect, yung iboto natin yung 10. Alam ko matutuwa dyan si Tatay Digong. Sa aming mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang project namin ngayon, ay kaya-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time namin sa sistema kami report sa Office of the Vice President. And yes, organizing the team, support team of the legal team of President Duterte, the support team of President Duterte. Ito po sinabi ni BP Sara, no, isa sa binanata niya rito yung, kung tama ako ng pagkakaalala, isa dito yung Rappler. No? Kasi yung bintang ng 30,000, alam mo, style komunista yan eh. Hindi ko sinasabing yung Rappler na style komunista, pero kayo na lang mag-isip dahil malayo sa katotohanan. I will stand na walang magrarally ng ganito kadami sa buong mundo pupunta sa Netherlands para gumastos, magpaliban sa kanilang trabaho at mag-effort, magsakripisyo, pumunta dyan, mag-rally sa buong mundo kung meron talagang napatay si Tatay Digong na 30,000. Malabo po yun. Maganda na rin, dinerecho na rin ni BP Sara itong mga media. Kasalanan eh. Kasalanan ito ng media. Alam mo, ang media dapat, para sa akin, tayo ang nagiging kasangkapan ng katotohanan. Tayong media ay hindi dapat nababayaran. Tayong media ay hindi dapat pumapanig kung kani-kanino sa maling paraan. Pagkita nyo na, kasi alam mo mga Pilipino, alam nyo namang matatalino tong media na ito eh. So I will not believe na naloloko sila. Really, I don't believe that. Hindi sila naloloko. Matatalino yan. Mas matatalino yan kaysa sa akin. Pero ba't niloloko nila taong bayan? Alam nila eh. Bayad ba sila? Hindi ko alam. Gumaganti kay Tatay Digong? Maybe. Pero hindi dapat ganun. Kayo ang nagsimula niyang 30,000. Sana sinasabi ninyo, responsible broadcasting, responsible journalism. Sana chinek nyo muna kung totoo ba yung 30,000 na yan. Anong responsible journalism yung sinasabi ninyo? Binalita nyo na naghingi ng asylum si Tatay Digong sa China.
O, di binara kayo ng China. Anong klaseng media kayo? Hasan ang paninindigan nyo? Hindi kayo bobo. Wala lang kayong paninindigan. Yan ang totoo. Tapos nagagalit kayo sa taong bayan. Pag nandiyan kayo sa Netherlands, binabastos kayo. Kung ayaw kayo kausapin ng pamilya, Duterte, magagalit kayo. Kasalanan nyo rin eh. Ginawa nyo yan sa sarili ninyo. Diba? Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin kasi viral tong Goldilocks na ito. Okay? Kasi meron lumabas sa Facebook para dun sa mga hindi nakakaalam, nagpapalagay, Happy Birthday Tatay Digong. At hindi nilagay ng Goldilocks, di umano, dahil ayaw daw nila maging political. So, sumagot etong Goldilocks. Eto sagot nila. We are aware of an isolated incident involving a cake greeting that has raised concerns online. So, una pa lang, isolated case. So, sabi ko, nag-i-excuse to. Nag-i-excuse na. Sinisimula na ang excuse nito. No, ibig sabihin, hindi naman nila gawain talaga yon, isolated lang yan. Tingnan natin, anong susunod? Mag-a-apologize ba? At Goldilocks, we truly believe in messages that celebrate, uplift, and bring people together. Reflecting the joy and togetherness we've always valued. So, ina-explain nila yung talagang ginagawa nila na yung pagsasama-sama, pagsalo-salo ng mga tao, binavalue nila. We are always happy to accommodate personal messages on cakes that have space specially designed for greeting. So, sinasabi lang nila, yung ginagawa nila na pag may personalized message ka, ginagawa namin, nilalagay namin. So, anong ginagawa ng Goldilocks? They are just stating the obvious. Kung ano nando doon, anong ginagawa nila, sinabi. We understand how much these moments mean and we're taking steps to ensure every customer feels seen, included, and celebrated in every store and every time. Sa madaling salita, hindi nag-apologize. I don't think this is an apology letter. So para sa kanila, tama na hindi ilagay doon, Happy Birthday Tatay Digong. They offer no apologies. Ang dating pa nga sa akin ito, gina-justify nila. Nagagawin namin yung trabaho namin na makakapagbigay kami ng greetings. Yung mga dapat bigyan ng greetings. Ganon. At dati na namin ginagawa. At lagi namin ginagawa sa lahat ng aming mga tindahan. Naiintindihan namin kayo. Ang tanong, ba't hindi nyo nilagay, Happy Birthday Tatay Digong? Nasagot ba? Hindi ba tao rin si Tatay Digong? Hindi ba magbabayad yung customer? Bastos ba yung nakalagay? Political ba yung mag-Happy Birthday Tatay Digong? So wala nang karapatang mag-birthday si Tatay Digong? So pag nag-happy birthday ka, halimbawa ako, trabaho ko, mag-franchise ako ng Goldilocks. Pumasok si Bongbong. Ano, hindi ko papasukin? Nagpalagay, Happy Birthday Bongbong Marcos. Hindi ilalagay ko. Obligasyon ko yun eh. Hindi po pwedeng hindi. Anong political doon? And yet, naglalabas kayo ng letter. No apologies. Ako tanong ko, dilawan ba kayo? Yung kulay nyo, dilaw eh. Ano to, dilaw? Ewan ko, colorblind ako, orange ata. But anyway, parang eh. Parang kayo ang political. Kasi normal eh. Ako, nagkataon lang, nasa SMNI kami noon. Pero kunwari, isi-celebrate namin ang birthday ni Tatay Digong, bibili din ako ng cake. Pero hindi sa inyo. Alam mo ko ako? Masarap sa contest.
Kontis na lang kayo. Oy, naku, masarap. Ang layo ng lasa, hindi tinipid. Kung ayaw nyo ng kontis, medyo pricey. Red Ribbon, mas masarap. Kasi baka silang nagsusupply ng pulburon kay Marcos. Kayo ba nagsusupply ng pulburon kay Marcos? Hindi, tanong lang po yan, ha? Oo. Huwag namang ganun. Dating presidente yan, eh. Di ba? Obligasyon nyo pa rin. O, halimbawa ako, pastor. Magpapadasal sa akin si Bongbong. As a pastor, pagdadasal ko pa rin si Bongbong. Halimbawa, kunwari may ari ako ng hotel. Kahit ayaw ko kay Marcos at lumapit doon sa hotel ko at gusto mag-check-in, papapasukin ko pa rin. Di ba? Kasi yan yung serbisyo nyo eh. Ba't hindi nyo sinerbisyuhan yun? Ganun lang kasimple yun eh. Huwag naman sana tayong bias. Huwag sana tayo maging political sa negosyo natin.